Good day guys. Today we're going to Mazda Pasong Tamo to get yung coil match na in order ko, yung parang same na kakabit sa Montero ko. Kukuhanin ko rin yung plate number. Tinawagan ako ng agent, available na raw yung plate number. So bali na ko kasi itong unit is January 30, February 30. So less than 2 months lumabas na yung plaka. And then yung nakuha kong plaka, yung ending na gusto ko. So it's ending in number 8. So pagka bibili kayo, sabihin nyo lang sa ahente nyo na yung preference nyo ng ng ending, para hindi mag doble doon sa sasakyan nyo kung meron kayong isa pang sasakyan ginagamit mo pang coding. So today is Saturday, hopefully hindi maraming tao. So malapit na tayo dito sa Mazda Makati. Yung coil matting nga pala is 4,800. In order ko siya nung I think Monday. So after 4 or 5 days nandyan na. So mabilis lang pala. Okay, nandito tayo sa Mazda. Hanap tayo ng parking. Umakyat muna tayo dito sa second floor. May mga display dito habang iniintay natin yung release ng plate number. Dito ko napansin yung itong Mazda 6 na wagon, itong red na to. Ganda ng mags niya, yung size 19, no? Ito, maganda rin siguro ito kung sa nakakabit sa Mazda 3. Pero hindi sila nagbebenta ng ganyan, tinanong ko na eh. So, anyway, that's another option na maganda. Okay, andito na yung plaka, nakuha ko na. So, yan, less than 2 months siya. So, tingnan natin how it looks like, saan siya magandang ikabit. Kasi, pag nakakabit nga siya dun sa grill, hindi siya bagay eh. So, kailangan talaga merong plate relocator ka. Yan o, pag dito sa grill, sayang, dapat ilagay mo dito sa baba. Kailangan na natin ng plate relocator. Nag-order na ako nung plate relocator. Hopefully dumating na siya in a couple of days kasi mga galing pa siya sa Cebu. Andito na rin nga pala yung premium coil match na in order ko, no? It costs about 4,800 pesos. So yan, nakuha na natin. So pauwi na ako para ilagay yung coil match. Ito yung premium coil match na in-order natin dito. Ito yung gusto ko na matting eh, kasi natatrap niya yung dirt sa ilalim. So, mukha siya palaging malinis. Thank you nga pala kay Mark TPH Mazda. Sa kanya ko kino-ordinate ito, and then siya yung nag-coordinate sa Mazda Makati. So, in a matter of 3 days, andyan na yung order ko. So, thank you for the quick response. So, ikakabit na natin ngayon. So, this is how it looks. It's covered in plastics. Ito yung what they call premium match, no? Nandito na rin yung part number niya for your reference if you want to order for Mazda 3 new. So, yan ang part number. Okay, let's open the plastics, and this is how it looks, no? Ito yung sa may driver side. So sa driver side kasi yun, meron siyang yung flat surface area para pag hindi siya mabubutas pag nandoon kasi yung yung shoes mo, di ba, doon nakatapat.
And then meron siyang dalawang butas to put it in place doon sa lalagyan niya. The nice thing here is meron siya nung Mazda logo. A very nice feature. So ilagay na natin. So yan, and then there's a hole, 2 holes there to secure it. And it looks really very nice and clean. So natatrap niya yung dirt. So hindi mo siya kita, nasa ilalim siya. Okay, let's get the other part. This is sa driver, this is the passenger side, no? So may 2 holes din, and then you have this logo secured very well kasi parang may siya backing doon sa likod na clip, no, para hindi siya matanggal. So ilagay natin same procedure as the driver side. Dito sa passenger side, dito wala siya nung flat surface kasi hindi naman siya katulad dun sa driver side, no. So this coil matting is similar dun sa 3M, no. Very good yung quality. Yung ginagamit ko talaga yung 3M but this one, since is from Mazda, so parang OEM siya, so maganda, bagay na bagay siya. And then the other piece, 3 pieces nga pala lang siya, no. So this one is dito sa sa likod, no. So yung logo niya is nasa gitna, and then yung shape nung nakakat na. Tapos yung may portion na hanggang doon sa ilalim ng upuan sa harap. O yung paa mo kahit naka-extend, protected pa rin. So tara, ilagay natin dito sa likod. Hindi ko na tinanggal yung matting na bigay ng kasa. Pinatong ko na lang doon. So, pwede naman kasi parang additional rin yun, sound insulation. Pero doon sa harap, tinanggal ko kasi hindi mo mailalagay yun dahil mayroong butas eh. So, this one, tamang-tama yun. As I said, yun, nakapasok doon sa ilalim nung sa driver's side tsaka doon sa passenger side. So, it's well secured. The beauty of this matting is, yun nga, as I said, hindi mo nakikita yung dumi. Unlike dun sa mga, di ba, merong mga binebenta na mga deep dish na gano'n, na normally, well, na nakukuha mo nga yung dumi, pero nandun pa rin sa surface eh. So, pagka inapakan mo, kumakalat doon sa surface. So, lalong maduming tingnan. Samantalang ito, hindi mo makikita yung dumi. So, how to maintain it, ipapagpag mo lang o kaya i-vacuum mo regularly to maintain yung cleanliness. So, ito yung sa harap, no? Yung mag-secure sa kanya. Same dun sa original na matting. So, very good. So, ito yung sa passenger side, second look. Pag nasa loob ka, it looks very clean. So parang nag-iba yung yung ambience doon sa loob. Kasi malinis siyang tingnan. Unlike before na yung matting mo na nandun, kitang-kita mo yung dumi, nakakainis tingnan. Here, at least nakatago siya. Okay, that's it. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!